Apektado ng legal dispute ang isang malaking business family na nangangasiwa sa ilang power utilities sa bansa. Narito ang report. Hindi muna tuloy ang annual shareholders meeting ng First Philippine Holdings na nakatakda sana sa May 28. Ang dahilan, agawan sa kontrol ng grupo sa pagitan ng mga miyembro ng Lopez family na ilang linggo nang pinag-uusapan. Sa gitna ng iringan, ang mga probisyon sa dalawang malaking deal na binansagang poison pill. Pebrero ngayong taon, bumoto ang majority ng board ng Lopez Incorporated para tanggalin si Frederico P.K. Lopez bilang presidente. Nanguna rito ang mismong pinsan niyang si Eugenio Gabby Lopez III. Ang Lopez Inc. ay isang private family holding na kumokontrol sa isa sa pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas. Pero nakakuha ng court injunction si P.K. para harangin ang pagpapatalsik sa kanya. Kaya mananatili siya sa pwesto habang dinidinig ng korte sa Mandaluyong ang kaso. Sa corporate practice, ang poison pill ay isang probisyon na nagpapahirap sa pagpapalit ng management o ownership. Ang ideya kasi rito, kung sino man ang magtatangka magpuwersa ng pagbabago, parang lalaklak ng lason dahil sa abala at sakit ng ulong dulot nito. Ang sigalot, nakatuon sa dalawang transaksyon ng First Gen na pinamumunuan ni P.K. kasama ang prime infrastructure ni Enrique Razon. Noong 2025, ibinenta ng First Gen ang 60% stake nito sa mga gas-fired power plants sa Prime sa halagang 50 billion pesos. Bukod pa dito, nag-invest ang First Gen ng 62 billion pesos para sa stake sa hydropower projects ng Prime, ang dalawang pump storage facilities sa Rizal at Laguna. Pero ang matindi, kung matatanggal si P.K. bilang CEO ng First Gen o kung matalo ang kanyang team sa board control, may karapatan ng Prime Infrastructure na bilhin muli ang natitirang stake ng First Gen ng may 25% discount. Ang implikasyon nito sa mga hydropower projects sa Rizal at Laguna, aabot ng 15.5 billion pesos ang potential loss o lugi. Sa mga gas plants naman sa Batangas, dagdag na 8 billion pesos pa. Kaya ang total exposure ay nasa 23.5 billion pesos. Lumalabas din ngayong linggo na ang 25 billion peso loan guarantee ng BDO para sa nasabing hydropower deal ay may kaparehong kondisyon. Ibig sabihin, gusto rin nila na manatili si P.K. sa pwesto. Gate naman ng paksyon ni Gabby, hindi na i-disclose ang poison pill na ito sa buong board o sa stock exchange. Matuturing umano ito na self-dealing. Depende naman ng First Gen, si Razon mismo ang humiling ng mga clause na ito at sumusunod sila sa disclosure rules pagdating sa timing ng paglabas ng impormasyon. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong bagong petsa ang First Philippine Holdings para sa kanilang shareholders meeting. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita.